Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikaapat na programa ng ating Vine program. Ang ating pong topic is about growing in Jesus Christ. Ako po ang inyong lingkod, Bishop Elmer P. De La Peña, President of Life Ministry, Senior Pastor of Prosper Aliaga, at member po ng SACOP, Samahan ng mga Kristiyanong Obispo sa Pilipinas. Ang ating pong ikalawang lesson sa umagang ito ay pagsubok ng sariling paninindigan. Ang ating pong sasauluhing talata ay mababasa sa aklat po ng 1, Kapitulo 1, talatang 9. Kung ipinapahig natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Bilang panimula, handa ka bang magdusa para sa iyong Kristiyanong paninindigan? Paano kung nakakita ka ng mga di umano ay Kristiyano, ngunit nabubuhay ng salungat sa pag-aaral ng Bibliang iyong sinusunod? Mananatili ka pa bang tapat sa iyong paninindigan? Ito ang pangalawang pagsubok sa pagkaalagad, sapagkat tayo po bilang mga lingkod ng Diyos ay kabahagi po ng ating buhay ang mga pagsubok, ang mga problema, ang kapigatian. Sabi nga ng Panginoon, sa mundong ito, meron kayong kapigatian. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga pagsubok ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sa araling ito'y matututunan natin kung paano tulad ni Pablo, tayo ay mananatiling tapat sa ating paninindigan bilang alagad ni Kristo. Sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 12 hanggang 13. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Bunga ng kanyang paninindigan at para ipangaral ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoon. Si Pablo ay nabilanggo, binilanggo ng mga Kristiyanong manghuhusig. Ano ang damdamin niya tungkol sa kanyang pagkabilanggo? Ano ang resulta ng kanyang pagkabilanggo? Ito po ang kanyang naging damdamin. Bagamat malungkot, nalaman ng mga bantay ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo. Kakalungkot nga po, kahit na sino man, na wala ka namang ginagawang masama at ang ginagawa mo ay ipangaral ang mabuting balita upang maraming makarinig na mananampalataya, na mga hindi mananampalataya. At matanggap nila ang biyaya ng kaligtasan, ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Pero mahalagang bagay na makita po natin ang damdamin ito. At ang resultang ito, ang mga bantay ay tumanggap kay Kristo nang si Pablo ay nangaral ng mabuting balita. So naging maganda. Na bagamat nakakalungkot ang kanyang pagkabilanggo, pero sa pamamagitan ng kanyang pagkabilanggo, ipinagpatuloy ni Pablo ang kanyang pangangaral at dahil sa kanyang pangangaral ay maraming mga bantay bilanggo ang nakatanggap sa Panginoon o maaaring kasama niya ang preso ay tumanggap sa Panginoon. Ayon po sa talatang ating nabasa, ano ang natutunan mo kay Pablo tungkol sa tamang kalooban sa pag-uusig? Si Pablo ay inusig din ng mga Kristiyanong nakapag-aalinlangan ang buhay. So may mga Kristiyano rin na akala mo mga hindi mananampalataya dahil sa ang kanilang buhay ay hindi mo makita base doon sa natutunan natin mula sa salita ng Diyos.
Sabi nga po dito sa talatang 15, totoo ngang ipinapangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba naman ay nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng hindi tapat sa kalooban kundi sa udyok na masamang hangarin, sapagkat hagad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangaral si Kristo kahit anong paraan, tapat man o hindi, ang hangarin ng nangangaral. Ano ang nagudyok sa mga naturingang Kristiyano sa kanilang pangangaral? Sabi po rito, totoo ngang ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Ngunit ang iba naman nangangaral na may tapat na hangarin. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok na masamang hangarin sapagkat hagad nilang pasakitan ako samantalang napilanggo. So, mapapansin po natin, may mga Kristiyano o mga lingkod ng Diyos o mga pastor, mahari, na ipinapangaral si Kristo dahil sa inggit, pakikipagtalo. Pero meron naman nangangaral na tapat ang hangarin. Ang iba naman na hindi tapat sa kanilang kalooban, kundi ang nais nila ay pasakitan si Apostol Pablo. So, tingnan po natin itong mga katangian ng mga naturingang Kristiyano. O, makita po natin, ipinapangaral nila si Kristo dahil sa inggit at pakikipagtalo. Yung iba naman, sila ay nangangaral lang di tapat sa kalooban. Ang iba, ang hangad lamang nila ay pasakitin. Pasakitan si Pablo habang nakakulong. So ito po yung mga nangangaral na mga merong hindi magagandang ugali. Pero ang mahalaga kay Pablo, sa kanya, ang mahalaga na napapangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Ano ang naging pagtingin ni Pablo sa mga naturingang Kristiyanong ito? Sabi po sa talatang 18, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. So, makita po natin na kay Pablo, baliwala kung ano man ang motibo ng isang taong nangangaral, ang mahalagay na ipapangaral si Kristo sa kahit anumang paraan. Na mapapansin po natin, nung po ang Panginoong Kristo ay pumili na 12 alagad. At nung napili niya itong 12 alagad at nung isugo niya ito, talagang nagsipangaral. Ano? At isa po dyan ay walang iba kundi si Judas. At si Judas po ay nagpagaling. Si Judas ay nangaral at palayas ng demonyo din nung sila po ay mag-report sa Panginoon ayon po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10. So, meron talagang nangangaral na hindi tapat sa kalooban. Ano? At alam natin kasaysayan ni Judas, siya ang nagkalulo sa Panginoong Kristo sa pamagitan ng 30 pirasong pilak ay itinatwa, pinagkalulo, ibinenta ang Panginoong Kristo sa mga sundalong Romano. Pero siya po noong una ay nangaral. Kaya mahalaga na makita natin ano man ang motibo ng isang mangaral, ng isang nagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang mahalaga ay naipapangaral si Kristo. Tinan po natin yung mga naturang Kristyano. Sila po hindi binigyang pansin ni Pablo ayon sa kanya. Walang anuman ang lahat ng iyon. Si Pablo ay nagalak sa mga pangyayari dahil si Kristo ay napapangaral, tapat man o hindi ang nangangaral. Ano po paninindigan ni Pablo? Saklat po ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 26, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at mababasa po natin yung ganito. Sabi po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang
talatang, talatang Pilipos, Kapitulo 1, dali lang po at binubuksan ko ang aking Biblia. Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 26. Ano po sabi dito? Ang isa ko pang ikinagagalak, sabi niya, ay ang pag-asang muli akong makalaya sa pamagitan ng iyong panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Ngunit kapag ako'y nanatiling buhay, ito'y pakikipakinabang din sapagkat ako'y makagawa pa ng mabuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyo lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa ating pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. So ito po yung salita ng Diyos sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 26. So sagutin po natin ang mga tanong na ito. Ano po? Kopyahin po natin, kumuha po tayo ng notebook at kopyahin natin. Sabi po rito mula sa binasang mga talata, anong layunin ni Pablo sa buhay? Pangalawa, ano ang kahulugan ng buhay para sa kanya? Pangatlo, ano ang kahulugan ng kamatayan para sa kanya? Pangpito, ano ang kahalagan sa kanya ng ibang Kristiyano? Kopyahin po natin ito at sa pagkabasa po natin sa Pilipos 1:19 hanggang 26, sagutin po natin ang mga tanong na ito. Sunod po na tanong, ano ang layunin mo sa buhay? Siyam na tanong, ano ang kahulugan ng buhay para sa iyo? Kasampu, ano ang kahulugan ng kamatayan para sa iyo? At ikalabing-isa, ano ang kahulugan sa iyo ng ibang Kristiyano? Kahalagaan sa iyo ng ibang Kristiyano. Ipopopyain po natin ito at sagutin po natin sa ating mga notebook.
Basahin po natin ang Pilipos 1:27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo, sa gayon makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak akong kayo nananatili sa isang layunin at sama-samang pinagtatanggol ang mabuting balita. So ano ang dapat maging katangian ng relasyon ng mga alagad sa isa't isa base po sa tala Pilipos 1:27. Sagutin po natin ito. Sa talatang 28, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway pagkat ito ang palatandang sila'y mapapahamak at kayo ay ililigtas ng Diyos. Ano ang dapat maging damdamin ng mga Kristiyano sa mga umuusig sa kanila? Sabi po dyan, sagutin po natin, malinaw na malinaw po sa talatang 28, kung ano po yung dapat na maging damdamin natin. Sa talatang 29, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Paano dapat ituring ng mga Kristiyano ang kapighatian? Ayon po sa talatang 29. Sagutin po natin. Bilang pangwawakas, ano ang mga bagay ang dapat mong gawin ngayon upang may pagpatuloy ang paninindigan bilang alagad ni Jesus? So, pagbulay-bulayin po natin ito at atin pong sagutin. So, magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating Bible study sa ikalawang paksa ng ating aralin.